gusto nila mas konti na. Meron nga ayaw ng mag-anak eh. No, nagkakaroon na ng different perspective ngayon. Nagkaka-shift na. I always ask, kaming dalawa ng husband ko, are we ready? Parang ayoko na ata. Parang okay na ako sa kanya. Okay na pala kung siya na lang. Love is the same. They're not the best of friends. They're the best of enemies. But they learn from one another. Hi, mommies! Hello, I am Mommy Maite and I'm into food, travel, and of course, motherhood. Hi, I am Mommy MM. So I'm a working mom and a content creator on the side, more on fitness, beauty, wellness, and motherhood. Hello, ako si Nanay Jerica. I create contents about food, travel, and motherhood. So, simulan natin to with this question. Ano ba yung ideal number of kids nyo? May tanong agad? Oo, Grabe. unahan na agad. Strike while the iron is hot. Yes. Meron ba? Meron bang ideal? Hindi ba gawa-gawa lang yan? Very subjective kasi yung tanong eh, di ba? Yes. So, kanya-kanyang strokes nga. Yes. Kanya-kanyang trip. Pero kahit diba? average, parang on your Average. personal, personal perspective mo na lang. Okay, kasi kami, we are 9. Oo 9 nga, kids. oo nga pala, marami nga pala Oo, kayo. So, for me, automatic, ideal yun. Kasi ang saya namin eh. Parang may basketball Oo, so- team, no? With reserves, Oo, di ba? so very subjective nga when it comes to the ideal number of kids. I don't know. Ikaw ba, Mommy? Ako, kasi kaming magkakapatid, we are 3. Then, my husband naman, 3 din sila. So, growing up, or siguro even before my husband came into the picture, parang for me, 3 yung ideal, parang ganyan. And then, It's the magic number for you. Yes, magic number 3. And then, nung siya pa yung napangasawa ko, 3 din sila. So, parang 3. Parang 3. Yes. Parang maraming parang, science. Parang. Hindi tinatapos, Oo, hindi ko Then, yeah. Sabi, Initially, 3 I want, times 3 eh, no? Yun. Ako naman, 4 kaming magkakapatid and we really struggled a lot financially. So parang na-bear into my mind na ayoko ng madami. Parang ganon. Pero that's a personal naman. So kung ako ang tatanungin, kung ilan yung gusto kong anak, 1 to 2 lang talaga ako. Yun. Parang that's, di naman ideal, but that's something na I can manage. Yun. So when it comes to talking about ideal, maybe it will depend. Alam, big word kasi. No? Oo, magdedepende siya kung kaya siya ng pamilya, di ba? So, ang tanong ko lang, malakas pa ba yung traditional mindset na ang mga Pinoy ay mas okay ang mas malaking family with more than 1 child? So, tingin nyo, does that still exist? Malakas pa rin ba yung ganong mindset? Ako, ang nakakausap ko kasi is yung generation, yung Gen Z at saka millennial. Hindi ba masyadong nakakausap yung mga nanay, mga lola eh. Kasi Yeah. usually, sila gusto nila malalaking pamilya para parang may magluluk pa into... Pag tinanong ko pa yung lola at nanay ko, gusto pa nila malaking pamilya talaga. Para may magbabantay daw sa'yo ng mga kapatid, ganyan, ganito. And okay naman yon. Pero yung mga nakikilala ko din na Gen Z na mga millennial, gusto nila mas konti na. Meron nga ayaw ng mag-anak eh. 'Di ba? So I think, nagkakaroon na ng balance. Hindi na siya very traditional like before na most of the people is dapat ganito madami yung anak nyo. Nagkakaroon na ng different perspective ngayon. Nagkaka-shift na. Feel ko din kasi, of course, being Filipinos, growing up in this culture, kumbaga, no, na sobrang lakas nga nung malaking family and then i-extend mo pa siya to the relatives, di ba? So talagang, they would say nga na pag mas malaking family, mas masaya. They would always relate it to happiness, no, kapag madami kayo. But at this day and age, yun nga, may shift na nga, no, na practicality reasons. Let's be Yeah. real, no, na ang hirap Mahal. ng buhay. Oo, Hirap mahirap magbuhay. Anak lang eh. Ang mahal-mahal Correct, na. no, ang dami nang nagbago. So, that's why kanina with the first question, the ideal 3. So, nung tumagal, nung nagka-baby na, na-pregnant, nagka-anak, and then thinking about the future also of wanting more nga ba, parang nabawasan na nga siya eh. So, parang
parang tuna lang din. So yun. So I think hindi na Ayaw lang nating tapusin, kumbaga. Oo, Oo, na, ito lang. Ganun. Oo. So, kumbaga, yun. I think medyo nabe-break na yung ganitong Yes. mindset. And when it comes to, kunwari yung tanong nga, mas okay ba na mas malaki ang pamilya with Depends. more than one child? It depends Yeah. yung kung ano bang ibig sabihin ng okay. Oo nga. Yes. Is it okay financially? Mhm. Is it okay in terms of happiness? Kung bilyonaryo lang ako, kahit 20. Joke lang. Yeah. 20 lang. naging ano ka na, no, elephant. Pero ano, 'di ba? Pero hindi natin matatanggal 'yun sa mga mindset ng mga tao. Yeah. And wala namang masama kung gusto Yes. nila na madami. Oo. As long as kayang buhayin Yes. at kayang i-guide. Oo. Ayun. So, ikaw, anong tingin mo? Do you want more kids? Ayun nga, personally, hanggang 2 lang siguro park na ako. Pero kung magtatatlo, di gift na ni Lord yun sa amin. Pero kung personal, personal perception ko, sa totoo lang masaya na ako sa anak ko na isa. Yes. So, kung madagdagan siya, mas masaya. Kung hindi madagdagan, masaya pa din, Oo. 'di ba? So, hindi ko nga masabi yung ideal kasi wala akong ideal number. Basta ang gusto ko lang, kaya kong buhayin. Yes. 'Yun. And depende rin talaga. Sabi mo Kaya nga, pag diba? lumuwag talaga yung pera ko, kaya ko Okay talagang na. bumuhay. Joke na. Hindi, tsaka yung contentment, we're talking about contentment. Pag tingin ng mag-asawa na okay na tayo sa isa, Oo. as in, di ba, that defines na okay na ang pamilya nila. Correct. Di ba? Buo na. Buo oo. na. correct. So, it depends on the contentment of the family. Na okay tayo na marami, sige, dagdagan pa natin. Actually, kahit nga hindi, even if they chose not to have a kid, kung parehas dapat ang mindset nila not to have a kid, pamilya pa rin naman sila. Pero syempre, kung gusto nilang magkaroon, okay din yun. Oo. For me ha, kumbaga wala nga talaga kasing ideal. What if pets yung gusto nilang alagaan, yun ang gusto nilang i-guide, 'di ba? Kasi yun nga, I respect whatever it is, how many children they want. Gusto man nila 10, gusto man nila 20. Kung kasing ganda ako ni Marian at ni Ding Dong, baka gusto ko din 20, 'di ba? Yun. At kasing yaman din nila pala ako, yun pala pinaka-importante. Yun. And what about yung since we're talking about one child or more children, ano naman tingin nyo yung pros and cons? If kunwari, isa lang ang anak. Okay, mauna na ako kasi Yes. ako meron akong only child lang talaga yung anak ko, si Sen. 7 years old na siya. So when it comes to the pros, number 1 siguro is nagkaroon ako ng mas mahabang adjustment period. Kasi 7 years, pag di pa ba naman ako nakapag-adjust, kasalanan ko na. Joke lang. Hindi naman sa ganon. Kasi iba-iba naman tayo ng timeline. Kung talagang hindi ka pa makapag-adjust, di wag ka muna mag-anak. Parang ganon. Hindi ko sinasabing pwede na ako mag-anak. What I'm saying is, kung feeling, yung pros, isa sa mga pros is nahanap ko yung sarili ko ulit because I only have one child na nakafocus ako. Feeling ko kasi, kung nasundan ko siya immediately, nung mga panahon na hindi pa ako ready, kasi ngayon okay lang okay na. O pwede na akong magsunod. Kung gusto ko, kung pagbibigyan ako ni Lord, okay na akong masundan. Pero isa sa mga pros na malaki para sa akin, big deal sa akin, is napahaba yung process ko to find myself again. Yun. What about cons? Pagdating Sa side naman mo. sa cons, nung una kasi, nagpapa-apekto pa ako sa mga chuchu sa tabi-tabi, di ba? Mga duwende. Oo, mga duwende. Judgment. Kasi dapat kasi may kapatid na yan kasi malulungkot yan. Sabi ganon, di ba? Dapat may kapatid na yan, paano paglaki niyan? Sino magdadama yan? Ganon. May marami akong ganong naririnig. Pero, at the end of the day, I always ask, kaming dalawa ng husband ko, are we ready? Not just pera. Although malaking part talaga yung financially ready ka, dapat emotionally ready ka din for another child because that's another person you need na palakihin, you need to nurture and Buhayin. You're everything. responsible for. Oo. So far, yun pa lang naman yung cons kapag hindi enough, parang hindi pa enough yung time if
mabilis yung pagiging sunod-sunod. It's about the time for me. Hindi about sa dami nila. Ganon. Yes. For Ikaw. me, medyo similar, no? Parang the pros and cons is not about the number of members in the family. Parang, I think it's more for the mother nga eh. So, pro kapag isa lang, siguro, the focus is solely for one. Well, for the kid and of course, the husband. No? But in terms of, yun nga, raising the kid, raising a child, you are really like laser focused to only one. Nakakabuo ka agad ng routine. Yes. And then, in terms of, for you naman, makaka-adjust ka. Well, we know naman it really takes time to go back to our Normal, usual regular self. They would life, say oo. nga, no, na parang ilang years nga daw yan, di ba? Parang 5 full years nga. Parang for you to really go back to your real self or your old self, no? So, I think dun na related yung con. Na parang, if you would decide, well, ayoko siya talagang Ang hirap solely tawagin i-describe na con. diba? Oo, Kasi hindi parang- siya totally but con yeah, but maybe just to describe it, quote unquote, con siya, no, na if I would decide, well, we decided na may isang kid ulit, yun lang, yung having to go through the adjustment phase again. Kasi yun din yung, yun din yung reason ko before, like after giving birth to our eldest, no, to my daughter, parang ayoko na ata. Parang okay na ako sa kanya. Okay na pala kung siya na lang, no? But, of course, as time passed by, naka-adjust ka na, then, And you feel Hinahanap ready. mo na yes, siya I ulit. felt Oo. ready. He is ready. My kid is ready. Your wallet is ready. His wallet is ready. Charas. So, done. Then, it was an agreed, it was agreed upon. Yun. So, yun. So, I think the con lang is, yun lang, parang, okay. The moment I decided na, sige, let's do it. Let's go for the second child. It means I also accepted the con na I have to go through the It postpartum again. Kailangan ko ulit magsipag ng magpag-workout to go back to my... Sakripisyo ulit, no? Oo. So I think the pro and con, it's really more for the mother. No? Yes. Not really for like the Oo. family. Oo. Or not even for the Hindi kid. naman totally masama or Oo. hindi naman masama na magkaanak ng madami eh. Lalo na pag ready kayo. Yes. Parang hindi apektado si husband. Yung Oh, wallet well, lang sa niya. picture. Yung wallet lang. Ayun, pero Yung sa akin toyo, sa naman, toyo. when I think about yung pros and cons of having one child, ako kasi I have 2 kids. Pero yung isa kong Nung sister, isa pa lang, yung sister yung isa mo. kong sister, only kid. And Okay. kapitbahay ko pa yon. So, alam mo yon, there are so many times that nako-compare ko. Yung life ng Don't only judge child. me pero kino-compare ko talaga. That's naman eh. That's normal to judge. Yes. As long as yun nga. It's normal to compare. Ay, yeah. Nagkamali. Oh my Sabi ko lang, God. don't judge me. Mali. Justify mo na. It's okay to compare. Yeah. Sorry. So Minsan yun, nagka-cloud din yung utak ko talaga. Kino-compare ko yung anak ng sister ko doon sa anak ko, kung paano sila. Kung how are they growing up? How are they like socializing with yung People. mga tao? So nakita ko yung difference. Siguro pros, sige, let's talk about pros first. Yung sister ko, very focused on like what you said. Ang dami niyang focus dun sa only child niya. And that, in a way, is sa akin naman, hindi ko naman sinasabing nagkukulang ako, but in a way, nagsastruggle tayo. Okay. Because dalawa na yung anak ko eh. So, yung focus, yung attention, nahahati. Kung anong gawin ko dito, mag-I love you lang ako, kailangan. Kaselos si isa. Mag-I love you din ako. Or pag may binili So, ka. doble ang effort. Diba? Doble rin ang gastos. Kaya times 2. Pero the love is times 2 also. I'm not saying that Not times 1 lang yung Oo, one. the times 1 lang yun. Oo. Kasi sa kanya, 100% din ang love niya for her child. Pero lahat na ibibigay niya. Sa akin may limit financially. Like, oops, dance class, sorry, next time na. Kasi focus natin is tuition. Ganyan. Sa kanya, lahat na ibibigay. Dance class, vocal class, piano class, lahat. Teka, guilty ata ako, be. Ayan. So, siguro yun yung pros. You can give everything. Pero sa akin naman, it's the same. Love is the same. 1 child, 2 child, 10 children, di ba?
Ang cons naman dyan, ang cons lang is... Socially. Yes. Nakita ko talaga ang difference. My 2 kids are so madaldal and they're so fun. I'm not saying nakuha nila yon sa akin, maybe, but it's more that they are talking to one another. May companion sila May palagi. companion sila. They're not the best of friends. They're the best of enemies. Yes. But they learn from one another. Every moment of the day na lumaki sila, that they're together. Nag-a-adjust sila, Yes. nagbibigay sila. And minsan, pag nag-aaway sila, I use that moment to teach each one of them a lesson. So it's a learning moment tuwing nag-aaway sila. And they learn from it. Now, when I think about the Yung one anak child, ng sister mo. yung siguro it's more of the experiences with someone on a normal day-to-day basis. Ang experience niya is with her parents. Experience siguro with friends. Pero yung if sibling nga, I think it would be better. But I'm not, don't judge me. Generalize. Yes, It's okay to judge. Charot. It's okay to judge. But yun, it's more of, yun lang yung feel kong con of being the only child. Yung experience mo of having, but that doesn't make you less. Oh, Yes. Okay. So that's it. So how do you feel naman if what do you feel if only child, lonely child, 'di ba? Madalas sinasabi nila 'yon. Pag only child ka, lonely child ka. How do you perceive that? Okay. At first, I thought, siguro nung mga 4 years old or 5 years old yung anak ko, nagtatanong kasi, can we have another baby in your tummy? Nagtatanong siya. So, syempre, hindi naman nawala. Parang napaisip tuloy ako. Parang, kailangan ko ba talaga siyang bigyan ng kapatid? Para hindi siya malungkot. Kasi bakit siya magtatanong sa akin kung hindi siya nalulungkot? So, dumaan din ako dun sa phase na yon. And then, kailangan niya lang pala ng kalaro. So, ang nangyari kasi is, parang kinukulit niya ako noon, no? Ang ginawa ko, naghanap ako ng mga parents na may mga anak na isa or nagpe-playdate naman. Or yung mga kaklase, ini-invite ko sa bahay. Or meron kasi siyang pinsan na inaanak-anak ko nga. Lagi kong kinukup-kup yun sa amin, madalas, every weekend. Para na rin siyang nagkaroon ng kapatid. So, I think, hindi naman sila lonely. I think kasama lang talaga sa growth ng bata to look for someone na makaka-socialize. It's a good sign actually. Kapag naghahanap ng companion yung bata, it doesn't mean he's lonely. It just means nag-develop na yung social skills niya at gusto na niya ng kasama. Ngayon, hindi na ako hinihinga ng kapatid. What if pala binigay ko sa kanya yun, ayaw na niya ng kapatid ngayon. Aso na yung hinihingi. Diba? So, sa palagay ko, yung version na only child, lonely child, for me, that is not always the truth. It may be true to others, pero it's not. So, ayun. Tama. Ikaw, Mami. For me naman, ako din, parang medyo di ako sang-ayon dun sa statement na yun. Kasi, let's say, push nga na only child siya. Siguro, I think as parents, we would have that responsibility of finding ways to build that village for your kid. No? So, parang, siguro, for me, parang very helpful na meron akong group of friends na at the same era or as stage as me, they have their kids na din. And kumbaga yung barkada na na-build namin as dalaga, no, as teenagers, na carry over namin to us having families already, having kids. So we also want that bond built, no, within this circle din. Yeah. So yun, so parang finding ways, no, of building that village that perhaps our kid deserves, no, but not necessarily giving the kid a sibling. Equivalent agad niyan pag oo. isa lang lonely, no, Yes, no, no. ganun. So parang that's also where the extended family comes Comes in. in, yeah. Very lucky if you have yung mga mga pinsan, no, kapatid na same age as yung mga anak nyo. Very lucky pag ganon. But if not, yun nga, in my case, kasi si Kalia, siya talagang baby of the family. Because I'm also the bunso in our
in our dying generation. So so I had to find ways na para magkaroon siya ng extended family na yun through the close friends. close. Yes. Sa akin naman, when it comes to loneliness, parang iniisip ko, what makes someone lonely? Oo. Mhm. Hindi And- porket marami kayo, Yes. hindi ka na malalonely, It's di ba? not the amount of People. people in your life. It's how you felt. It's how you feel, actually. It's how you were treated. If you were treated na parang kompleto, pag kompleto pag puno ng pagmamahal ang isang home, 'di ba? The child will feel complete na eh. Correct. And that's enough for him. So I don't think, 'di ba? I don't think that mafe-feel lonely siya. Yeah. Kasi okay na ako eh. Yun nga eh, parang kontento na yung Bata. masaya siya, ganyan. Kasi parating present ang parents, Other people, extended di ba? family, Oo. mga relatives, Yeah. parating ang kalaro, Friends. friends. So, it's the quality of completeness nga of being present. Relationship, Relationships. So, yon. That's So, my point naman. Ayun. So, ano? Manganak na tayo. Anyway, ito, bagong ano naman tayo. Bagong portion. I'm gonna sige. miss the this or that. Ano naman? So, ano ano na to? naman yan? It's gonna be agree. Agree. Agree? Or disagree? Or disagree. Agree or Okay. disagree. Okay, sige. Ano na to talagang agree or disagree lang. Yes or Kailangan no naman lang. choose Wala talaga, na ha? pipiliin. Okay. Walang combo meal dito ha. First, fewer kids mean more time for yourself. Tama ba yon? Agree or disagree? Disagree. Sandali, naglalag yung utak ko. Hindi ko isipin bakit. Sinabi ko lang disagree. Sige, agree ako, agree. Ako, agree ako dyan. Tingnan natin kung anong Okay. sagot. Oh my gosh! Okay. Well, Napasigaw. the answer is, according to study naman to this doesn't reflect everyone. So, based on a study, mas kaunti ang anak, mas manageable ang oras at energy. Yes, 1 point. Kaya nag-load yung utak ko eh. Nag-aaral ako kay AI. Char. Kaya nag-load yung utak ko. Sandali lang. Parang ganun. Hindi, tama naman. Kasi maging practical ka lang, di ba? Tama. Less, more. Kumaga parang, ano? Pag more, o di less. Hindi, kasi parang basic math Basic no? math Kasi lang. oo. parang ganun. Supply and demand. Yeah. Oh. Yeah. So, Siyempre, geometry. geometry. Parang mali. Eko yun. Siyempre, kung dalawa ba anak mo versus 5 yung anak mo, papasabay-sabay papasok sa umaga, sabay-sabay mo papaliguan, automatically, di ba, na Oo, mas less mas time. less, Oo. mas makakapasok na agad sa school. Eh di makakapag-me time ka pa pag nahatid mo ng maaga, di ba? Okay. Naipasok. Next. Ito. Only children tend to be more spoiled. O disagree ako dyan. Charot. Feeling ko may bias ako, pero nakadisagree Okay, ako. Kasi spoiled ka. Spoiled ako. Charot. Hindi. Apat kami. Dodger Paano din. naman ako is compare? Nabahan siya. Ano? Ako Disagree. Disagree ako. Okay. Ikaw? Hirap. Agree. Ako, Agree ka din. tend naman eh. So it doesn't Oo. automatically mean. automatically mean. So ako agree. Parang more likely lang. Yeah. Oo, ganun. Agree. Kasi lahat Sige. binibigay sa kanya. Tignan nga natin. Ten. Disagree. ikaw. Okay. Kasi Disagree? I Yes. cannot believe this. Yes. So, basahin nga natin. Okay. Kung ano. So based on a study, research doesn't support the idea na only children are inherently spoiled or selfish. Myth siya more than a fact. Okay, so share ko lang to kasi kaya ko naisip yon. Naalala ko lang bigla yung nakaraan na naiwan yung anak ko tsaka yung pamangkin ko on the house. Silang dalawa lang. Nung for context of those who haven't watched the last few episodes, naiwan yung anak ko at tsaka pamangkin ko sa bahay. Nang wala sila, ang bantay nila yung mom ko, umalis lang saglit. So, nag-video call ako, then natatakot sila, parang may mga narinig daw daw yung pamangkin ko na sound.
parang nalaglag or may gumagalaw sa kusina. Eh di ang nangyari, nag-iiyakan sila. Tapos nasa video call ako. Diba? Tapos di nagpapanik na ako na nag-iiyakan sila. Di sabi ko, Jewel, pangalan ng pamangkin ko. Jewel, wag mong takutin si Sen. Kasi hindi pa yan naiiwan sa bahay buong buhay niya. Sabi kong ganun. Jewel, wag mong takutin. Yung medyo na yung boses. Di naman galit, pero parang nag-uutos. Wag mong takutin si Sen, ha? Sabi kong ganun. Kaya niya yung dalawa, babalik na si mama. Mama kasi, mama sa mama ko. Nanay kasi ako eh. So yun. Then after the incident, okay na. Nakabalik na si mama, na-settle na namin, 'di ba? Nakauwi na din si Jewel sa bahay. Umuwi na rin ako from work. Galing kasi akong Baguio. Ngayon, yung anak ko, ang unang-unang niya sa akin, maliban sa good morning and kiss, niya, Nanay, I'm gonna tell you something about Jewel. Sabi niya ganun. Sabi niya, it's not just her who heard the noise. I also heard it. Don't blame her. So, at that moment, I know na he is defending yung pamangkin ko. Na wag ko nang papagalitan. Siguro on his mind na nagalit ako because natatakot nga sila, umiiyak silang dalawa. And there are more times and incident na nakita ko na hindi selfish yung anak ko. Kahit na guilty ako that I buy him everything. Kahit everything that I can, even limited edition toys na kung binibili ko pa sa Japan and everything. Lahat ng kaya ko, binibili talaga namin. And siguro kailangan ko talaga ng konting regulation on that. But no matter how much we give him, hindi siya nagiging selfish. And I see it not just on one instance, on so many na nagbibigay siya ng toys sa street children on his own. Siya na nagsasabi, can we give them toys without me saying na ito yung gawin mo. So, parang nagsalita lang ako on my personal experience kasi I think my child, hindi siya lumaki na spoiled kahit binibigay namin sa kanya lahat. Eh bakit yung sagot mo, Disagree. Disagree na joke, ako. joke lang. Okay. 2 points, sorry. Wow. 2-0. Okay. 2-0-2. Okay. Next. May bala next. na ako, may bala. Pag nagkamali Oh, mamaya. ito, next. Children with siblings tend to be more sociable. Agree. Pag to, nagkamali mamaya. Pag ito, mga away na ako. Ayoko na. Based from experience na yan, ha? Ako, agree ako. Agree. Marami akong kapatid. Ayaw? Kaya ba ito? Wala kami tayo lahat. Based on a study, hindi guaranteed na hindi sociable. Ay, binago. Wala maging tama tayo. Based on a study, hindi guaranteed na mas sociable pag may siblings. Actually, medyo naging ganun ako kanina. Naisip ko din yon. Kaya lang, kasi Actually, parang nag-lean on ako sa experience ko as someone who have many siblings. Pero ngayon, nare-realize ko na oo nga, kasi pwedeng personality siya, 'di ba? Or pwedeng chaotic din yung lugar, ayaw mo na makipag-socialize. So, tama nga naman. The Actually, it environment doesn't, talaga. Environment. Hindi siya automatic. Hindi siya the automatic. environment. Yeah. Malaki What if factor. lahat kayo, 5 sila, pero lahat sila mag-gadget lang. Walang usap-usap. Oo. Sociable ba yun? Oo nga. Diba? Sige, rewind pa para disagree Ulit-ulitin na lang po. namin. Pakiulit. Oh, sige, nagkamali na tayo. Nagkamali. Tao lang. Sorry na. Tao Sorry lang na. nagkamali. Last Okay. one. Basahin mo. Only children are more independent. Disagree? Ako, Disagree ako. agree. Disagree. Lumalaban kayo. Nilalabanan nyo. Bakit siya ba ang loob? Ako agree. Disagree ako. Only children. Sometimes talaga you use your head to answer these kinds of questions. Sandali, ilang ba points mo? Not only experience. 2 ka lang din naman at 2 din ako. Puro gut feel. Okay, can I read since ako yung tama? Sige na, ikaw na tama. Ikaw na tama. According to a study, being an only child often comes with more self-reliance and responsibility. Kaya many describe themselves as more independent. Ay, salamat. Parang napipilitan minsan pero natuturo rin tumayo sa sarili.
Tama. Kasi they have no choice actually, 'di ba? So they tend to be more palaban, more proactive, 'di ba? Parang pinupush nila ang sarili nila to, 'di ba? Gets nyo ba? Mag-agree na kayo kahit tatalo kayo. Tama ka na. Sige na. Tama ka Sige. na. Maybe you can share also why tama ako. Ay, tama na to. Joke lang. Tama yung study. Oo, Okay. tama yung study. Yes. Aral kasi tayo, 'di ba? Nag-aral din tayo. Hindi ko naman alam na may pa-quiz pala dito. Oo nga eh. Uy, nag-aaral Di ready ka yung law, brain 'di ko. ba? Walang Dapat ganyan alam sa mo law yan. school. And pregnancy brain. Brain break ka, brain break. May Ikaw, dahilan. nag-aaral ka, so dapat active yung brain cells mo. Hindi, iba kasi topic namin. Wala namang ganyan. Anyway, it was a fun chikahan with you, Mamias. And yun nga, we can never say na, pag only child ka, lonely ka, spoiled ka, ganyan-ganyan. Pag marami, masaya, di ba? Hindi natin pwede i-conclude agad yun eh. Because what works for this family may not work for this, di ba? So, ikaw, Mami Jacka. Ako kasi, siguro kung meron akong isang hack para sa mga mommies na may only child, hack nga ba dapat yung tawag niya? Teka lang, naglo-load na naman yung utak ko. Alam mo, kakagaling ko na kasing finals, kaya naubos no? So, nagre-replenish siya. So, So, hack in terms Or of... tip, maybe. Oo. Gano'n. siguro ano na lang, huwag kang magpapa-apekto sa sasabihin ng iba about your child. Parang ganon. Kung ano man yung ikabubuti niya, ikabubuti ng family nyo, ano na yon, dapat yon pinag-uusapan nyo. Hindi dapat sinasawsawan ng ibang tao. So, hack is to be present, to be, nag-analyze. How do you word that? Parang you check the current situation based on a case-to-case basis and not based on other people's opinion. Ganon. It's well said. Salamat naman, gumana din. Tapos sa break mo, anong one hack? Pregnancy. No, not naman hacks. Well, Tip. siguro everyone na lang would have their own choices. And we have to respect that. If it's their choice to have one child lang, let's respect that. Because again, iba-iba tayo na pinagdadaanan sa life. Kumbaga, no? And we all have different means then. So yun, let's just respect our choices. Siguro. Yeah. At Saka may saka- nabanggit ka kanina. Oo, Diba? Yung about play dates. Oo. Kasi, oo nga, pwede din yon. Actually, pag feeling mo, hindi ka pa ready na sundan yung anak mo, mag-trial and error ka muna sa anak ng iba. Charot! Hindi. Hirap, gano'n. Ay, gusto ko yun. Ganon. Hindi, yung ginawa ko kasi is naghanap ako ng moms who's on the same boat as me. Isa lang yung anak or konti. Then, nagpe-play, tawag ko doon play date, pero mom date talaga yon. Mas sanity ko yung ano. So, doon mo nakikita kung kailangan lang ba niya ng kalaro. Kailangan, iba kasi yung humor ng matandang laro sa humor Yes. ng batang laro. So, para ang ginagawa ko is to expose him to different people with the same instances as his. So, pwede nga yun. Pwede din isa sa mga tip na pwede nating idagdag is yung mag-play dates din kayo. Hanapin niyo Yes. yung mga moms. Find that circle. Oo, that circle na meron parehas kayo na isosolve nyo yun. Diba? Para ma-experience nyo din, tapos matulungan ka din niya. And kung wala kayong mga kaibigan, kawawa ka naman. Joke lang. Kung wala kayong mga friends, di ba may mga extended families din naman tayo. Mas okay, mas bata yun nga, Tama. tulad ng mga pinsanin, yan. yung mga Relatives, yan. ganyan. Oo. Yes. Tama naman. So, alam niyo yun, parang mga mommies isang tip lang din. Don't feel sad kung nag-iisa lang ang anak nyo. It doesn't matter. Maparami, 5 kids, 10 kids, or isa lang. As long as you give them the most out of, of you being a mother. So, isa lang ang tip ko. Mothers, mothering. Isa pa. Mothers, mothering. Oh. That's Okay, it. yun na